Magandang umaga. Bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Amen. Ngayon, may absent ba sa ating klase? Wala. Mahusay. Ganyan dapat tayo palagi. Dapat lagi tayong pumapasok. Ngayon naman, tignan natin ang ating mga upuan kung may mga kalat ba. At kung may kalat sa ating upuan or sa ilalim ng ating upuan, ito po ay ating itapon sa ating basurahan. Natapon niyo na ba? Ang galing! At ngayon, simulan natin ang ating talakayan. Bago tayo magsimula sa ating pagtatalakay, maipapakita ko sa inyo na mga figure o perang papel at mga barya o paper bills and coins. At ito po ay huhulaan nyo lamang kung ano ba ito or ang halaga nito. So handa na ba kayo? At ang ating laro na ito ay tinatawag na guessing game. Okay po? So unang figure o unang ipapakita ko sa inyo, ano kaya ito? Ito ay 20 pesos. Okay po? Tandaan po natin, ito po ay 20 pesos. Pangalawang figure, ito po ay 1,000 pesos. Okay po? Ito naman. Ito ay tama. 10 peso coin. Mahusay ka. Ito naman pang-apat, mahuhulaan mo kaya? Tama, ang galing mo. Ito ay 500 pesos. At itong panghuli ay magaling. Tama ka na naman. Ito ay 5 peso coin. So ngayon, sa ating pinakita, siguro may ideya na kayo sa ating pag-aaralan sa araw na ito. At ito ay ang paper bills and coins ng ating bansa o ng bansang Pilipinas. So, bali yung mga ginamit ko po kanina na mga materials, yun po ay plain money lamang. Kumbaga, yun po ay isang simpleng representasyon ng mga pera dito po sa ating bansa. Sapagkat hindi naman po ganun kayaman si teacher, kaya yun lang po yung na-provide ko. So, yun lang po. At simulan na natin ang ating gagawing pagtalakay. Mahalaga ang pera sa ating buhay. Ang mga tao ay nagtatrabaho para ito ay kitain. At ito ay ginagamit nila sa pangbili ng pangangailangan nila sa buhay o katulad ng mga pagkain. So kayo na mga bata pa lang, alam ko na ang pera ay naging malaking parte na ng inyong buhay. At hindi lang iyon, ito ay nagamit nyo na sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay gaya ng pagbili ng mga pagkain. Kapag binibigyan kayo ng mga baon ng inyong mga magulang, alam nyo ba kung nare-recognize nyo ba ang halaga ng binibigay sa inyo? Mahalaga na malaman natin na ang pera na binibigay sa atin o yung halaga ng pera na binibigay sa atin. Alam niyo kung bakit? Kasi, nang sa gayon, alam natin yung halaga ng pera na binigay sa atin. Nang sa gayon, kapag tayo ay bumili, at alam natin kung magkano ibabayad natin. At ganoon din sa sukli. Kapag alam natin yung halaga ng ating binayad at ang halaga ng ating binili, ay malalaman natin kung magkano ba ang dapat natin na makuhang sukli. Halimbawa, kapag ikaw ay binigyan ng 100 pesos, tsaka isang 50 pesos, at tatlong 20 pesos, at limang
5 pesos, ito ba ay yung natutukoy o nare-recognize yung halaga nito? Sa pagpapatuloy ng ating talakayan, ay malalaman natin kung ano ba ang mga halaga ng paper bills and coins dito sa ating bansa o sa bansang Pilipinas. Ngayon, ituturo ko siya sa inyo kung paano ba natin ito i-recognize. At ito ay sa pamamagitan ng kanilang markings at kanilang kulay. O ngayon, magsisimula na tayo sa ating gagawing pag-aaral. Ang una ko pong ipapakita sa inyo ay ang mga paper bills. So, ang unahin ko po is itong 1,000 pesos. So, ang kanyang markings ay makikita po natin dito sa gilid. So, may nakalagay dyan na 1000. So, pag binasa po natin yon, yun po ay 1,000. Tapos, dito naman po sa kanyang mga tao na naka-imprint na sa kanya, dito po ay may 3 tao. Tandaan po natin na sa 1,000 pesos is 3 tao. So, ilan nga po ulit ang nakatlagay na tao dito sa ating 1,000 pesos? Tama, 3. Tandaan po natin yan. Tapos, ang nakalagay naman o ang pangalan na nakalagay sa kanila is, ang una is si Jose Abad Santos. Ang pangalawa naman si Vicente Lim. At ang panghuli, ang babae na nag-iisa is si Josepa Yanes Escoda. And tandaan po natin na ang kulay po nito ay kulay blue. So, yun lang po itandaan natin na yung kulay po nito. At kung alam po natin yung kulay nito, alam na po natin na yun po ay 1,000 pesos. So, ano nga po ulit yung kulay ng 1,000 pesos? Kulay blue. Okay po. Lumako naman po tayo sa pangalawa nating paper bills. At ito naman ay ang 500 pesos. So, ang kanyang markings is 500. Tapos, may nakalagay na 2 katauhan dito. Sila ay sina Corazon Aquino at ang pangalawa is Benigno S. Aquino Jr. Okay po. Tapos, ang kanyang kulay naman is kulay yellow. So, ano nga po ulit yung kulay ng 500 pesos? Dilaw. Magaling ka. At dako na po tayo sa pangatlo. Ito naman ay 200 pesos. Ang kanyang markings ay 200. At ang tao na naka-imprenta rito ay si Diosdado Macapagal. At ang kulay ng 200 pesos is kulay green. So, ano nga ulit ang kulay ng 200 pesos? Green. Okay. Tunay nga na ikaw ay nakikinig. So, tayo ay magpatuloy pa sa ating gagawing talakayan. So, pang-apat is 100 pesos. So, ang markings niya is 100. At ang nakalagay na tao rito ay si Manuel Rojas. Okay po. Tandaan po natin, ang kanyang markings is 100 at ang nakalagay si Manuel Rojas at ang kanyang kulay is kulay purple or violet. Ano po? Tandaan po natin na ito ay violet. Tandaan po natin na ang 100 pesos is violet. Okay po. Ngayon, ano nga ulit ang kulay ng 100 pesos? Magaling. Violet. Tandaan po natin yan. And then, ang susunod naman, paper bills is 50 pesos. Ang kanyang markings is 50. At ang tao na nakalagay dito ay si Sergio Osmeña. At ang kanyang kulay is kulay red. Ano nga po ulit ang kulay ng 50 pesos? Red. Husay mo. Tunay nga nakikinig ka. Bigyan nga natin ng
isang palakpak ang ating sarili. 1. Yan. Magaling. Tapos, dito naman po sa ating panghuling paper bills, ito ay ang 20 pesos. Ang markings niya is 20 at ang tao na nakalagay rito ay si Manuel L. Quezon at ang kanyang kulay is kulay orange. Tandaan po natin na ang kulay ng 20 pesos or ng 20 pesos is orange. So, ano nga po ulit ang kulay ng 20 pesos? Tama ka na naman. Ito ay 20 pesos. So, ngayon dumako na po tayo sa ating mga coins. Unang coins natin ay itong 10 peso coin. So, ang kanyang markings is 10 at ang tao na nakalagay rito ay si Apolinario Mabini. Tandaan po natin, ang nakalagay dito ay si Apolinario Mabini. Tapos, ang kanyang kulay is silver po. Pero, may isa pang 10 peso coin. Ano po? Ito po yung may silver sa gilid tapos may dilaw sa kanyang gitna. So, ipapakita ko na lang po yung picture ng isa pang 10 peso coin. Ano po? Tapos, ito naman, sunod is the 5 peso coin. So, ang kanyang markings is 5 at ang tao na nakalagay sa kanya is si Emilio Aguinaldo. Okay po. Ito po yung lumang 5 piso. Tapos, ipapakita ko rin po, ipapresent ko rito yung picture ng bagong 5 piso. At dito naman, ito ay 1 peso coin. Ang kanyang markings is 1. And then, nakalagay na tao rito ay si Jose Rizal. So, tandaan po natin, kapag si Jose Rizal ang nakalagay, yun po ay 1 peso coin. E paano naman po kapag 10 peso coin? Sino nga ulit ang nakalagay ron? Si Apolinario Mabini. E sa 5 peso coin naman, yun ay si Emilio Aguinaldo. Okay po, tandaan po natin yun. And then, may iba pa pong coins sa ating bansa. Ito po yung mga centavo coin. Pagkat walang nahanap si teacher, pe-present ko na lang po sa ating mga screen yung iba pang centavo coin. Okay po? Yun po ay bihira lamang po man ating magamit. Di naman po siya ginagamit sa ating pagbili-bili sa mga tindahan. Yun po ay ginagamit lamang sa mga groceries. Yun po ay binibigay ng mga nasa grocery store. So, kaya bihira lang po talaga siya magamit. So, ipe-present ko na lang po ang mga picture nila. Ayan po. Ngayon, dumako na tayo sa ating gagawing aktibidad. Titignan natin kung talaga bang ikaw ay may natutunan sa aking ginawang pagtatalakay. So, handa ka na ba? Dapat lang handa ka. Dahil ito ay may puntos. Ano? Kaya, dapat na ikaw ay nakinig na mabuti para ito ay iyong masagot. So, ngayon, simulan na natin ang ating gagawing aktibidad. So, ang sabi rito is directions. Identify the paper bills and coins that are presented with the following characteristics. Choose and write the letter of the correct answers on a separate sheet of paper. So, identify lang po natin o tutukuhin natin kung ano ba yung paper bills or coins na yun sa pamamagitan ng kanilang characteristics. So, number 1 is shape. Circle. Ang kanyang marking is 1. Ang kanyang color is silver. So, ano po ito? A, 1 peso coin. B, 5 peso coin. Or C, 10 peso coin. Ano ang iyong sagot?
Tama. Ito ay 1 peso coin. Pangalawang tanong. Kanyang material is paper at ang kanyang marking is 20. At ang kulay nito is kulay orange. So, letter A, ito ay 100 peso bill, B, 20 peso bill, and C, 50 peso bill. So, anong yung sagot? Tama ka. At ang sagot ay letter B, 20 peso bill. So, sunod naman sa ating pangatlong tanong. Shape rectangle. Marking is 200. At ang kulay niya is kulay green. So, letter A, 100 peso bill, B, 200 peso bill, and C, 500 peso bill. So, ano ang iyong sagot? Kulay green siya. Alam mo ba kung ano yun? Ha? Tama ka. At dito, sagot ay letter B, 200 peso bill. Ikaw ay may 3 puntos na. So, 2 na lang. At no-perfect mo na ang ating activity. At talagang natutuwa si teacher dahil sa ginawa mo. Kung ito ay masagot mo, bibigyan kita ng 3 bagsak. Dahil ikaw ay mahusay at nakinig sa akin. At pang-apat na ating tanong, shape circle. Yung marking is 5. Yung color is silver or yellow. And letter A, 10 peso coin. B, 1 peso coin. And C, 5 peso coin. Ano ang yung sagot? Tama. Letter C, 5 peso coin. At panghuli is material, paper. At ang kanyang marking is 100. At ang kulay nito is kulay violet. Ano kaya yun? Una, A, 100 peso bill. B, 200 peso bill. And C, 500 peso bill. Ano ang iyong sagot? Tama ka! At ang sagot is letter A. Tunay ang nakinig ka sa aking ginawang pagkatalakay. At dahil dyan, bibigyan kita ng 3 bagsak. 1, 2, 3. Mahusay. Ngayon, dumako na tayo sa ating gagawing aktibidad. Titignan natin kung talaga bang ikaw ay may natutunan sa aking ginawang pagkatalakay. So, handa ka na ba? Dapat lang handa ka. Dahil ito ay may puntos. Ano? Kaya, dapat na ikaw ay nakinig na mabuti para ito ay iyong masagot. So, ngayon, simulan na natin ang ating gagawing aktibidad. So, ang sabi rito is directions. Identify the paper bills and coins that are presented with the following characteristics. Choose and write the letter of the correct answers on a separate sheet of paper. So, identify lang po natin o tutukuyin natin kung ano ba yung paper bills or coins na yun sa pamamagitan ng kanilang characteristics. So, number 1 is shape. Circle. Ang kanyang marking is 1. Ang kanyang color is silver. So, ano po ito? A, 1 peso coin. B, 5 peso coin. Or C, 10 peso coin. Ano ang iyong sagot? Tama. Ito ay 1 peso coin. Pangalawang tanong. Kanyang material is paper at ang kanyang marking is 20. At ang kulay nito is kulay orange. So, letter A, ito ay 100 peso bill, B, 20 peso bill, and C, 50 peso bill. So, anong yung sagot? Tama ka. At ang sagot ay letter B, 20 peso bill. So, sunod naman sa ating pangatlong tanong.
Shape, rectangle. Marking is 200. At ang kulay niya is kulay green. So, letter A, 100 peso bill. B, 200 peso bill. And C, 500 peso bill. So, ano ang iyong sagot? Kulay green siya. Alam mo ba kung ano yun? Ha? Tama ka. At dito, sagot ay letter B, 200 peso bill. Ikaw ay may 3 puntos na. So, 2 na lang. At na-perfect mo na ang ating activity. At talagang matutuwa si teacher dahil sa ginawa mo. Kung ito ay masagot mo, bibigyan kita ng 3 bagsak. Dahil ikaw ay mahusay at nakinig sa akin. At pang-apat na ating tanong, shape circle. Ang marking is 5. Ang color is silver or yellow. And letter A, 10 peso coin. B, 1 peso coin. And C, 5 peso coin. Ano ang iyong sagot? Tama. Letter C, 5 peso coin. At panghuli is material, paper. At ang kanyang margin is 100. At ang kulay nito is kulay violet. Ano kaya yun? Una, A, 100 peso bill. B, 200 peso bill. And C, 500 peso bill. Ano ang iyong sagot? Tama ka! At ang sagot is letter A. Tunay nga nakinig ka sa aking ginawang pagkatalakay. At dahil dyan, bibigyan kita ng 3 bagsak. 1, 2, 3. Mahusay. Bago matapos ang ating pagkatalakay, ako ay magtatanong sa iyo. Tapos, ito ay iyong sagutin base sa iyong natutuhan sa ating pinag-aralan ngayon. So, ano nga ba ang ating pinag-aralan or what is the topic all about? Tama. Ito ay ang pagtukoy sa pera ng Pilipinas or recognizing the paper bills and coins of the Philippines. So, sa pangalawang tanong, ano-ano ang 6 na paper bills na ginagamit sa Pilipinas? Galing ah. Tama. Ito ay ang una is 1,000 pesos. At ang pangalawa is 200 pesos. At ang pangatlo ay pangalawa is 500 pesos. At ang pangatlo is 200 pesos. At pang-apat, 100 pesos. At pang-lima is 50 pesos. And panghuli is 20 pesos. Tama. Tunay nga nakikinig ah. So, dalawa tayo sa ating pangatlong tanong. Para sa ating pangatlong katanungan, ano-ano ang mga characteristics para mas mabilis natin matukoy o malaman ang mga paper bills? Tama. Ito ay ang number markings, faces printed, tsaka ang kulay nito. Bigyan nga natin ng well-done clap ang iyong sarili at sapagkat ikaw ay napakagaling. Patuloy mong naiintindihan ang ating pinag-aaralan. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Well done. So, sa ating pangatlong ay pang-apat na katanungan. So, ibigay ang mga coins na ating napag-aralan. Ano nga iyon? Husay. Ito ay ang 10 peso coin, 5 peso coin, the 1 peso coin, at ang mga centavo coin. Ating panghuling katanungan, ano naman ang characteristics ng mga coins, ng mga barya, para ito ay madali natin matukoy?
Tama. Ito ay ang number markings ulit, ang kanilang kulay, at ang mga faces printed dito. At ang kanilang shape also, bilog. Okay po? And then, yun lang. At talaga naintindihan mo nga ang ating pinag-aralan. So, isa pa nga, bigyan natin ng iyong sarili na ang galing clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing! Tunay ngang nakinig ka sa ating pinag-aralan. Ngayon, para sa ating susunod na aktibidad, read the situations below, then give what is being asked. The mayor gave the following 6 paper bills to the Christmas carolers. So, yung mayor daw binigyan ng pera or 6 na paper bills yung mga nangangaroling sa kanya. Ito ay isang 1,000 pesos and then 5 500 pesos. So, magkano kaya ito? Write the number and the value of the bills they received. So, ano ang iyong sagot? Tama! 3,500 or 3,500. So, dumako naman tayo sa ating pangalawang tanong. Mario sells ice candy during Saturday. He earns the following bills and coins. So, ayun, nagbebenta raw si Mario ng ice candy tuwing Sabado. And then, may na-earn daw siya na pera, na bills and coins. So, magkano kaya ito? Ang na-earn niya is 20 pesos, isang 50 pesos, isang 10 pesos, 5 pesos, and then 7 1 peso coin. So, ilan kaya ito? Mahusay! Ang galing mo mag-compute ah. Natutuwa si teacher. At ang sagot nga ay 142. So, ngayon, after nitong ating activity, dumako na tayo dito sa ating assignment. So, matching type, match column A with column B. Choose the letter of the correct answer. Write the chosen letter on a separate sheet of paper. So, dito po sa ating assignment, i-connect the dots lang po natin. So, sa column A, number 1 is 20 pesos. Number 2 is 1 pesos. And 3, 500 pesos. 4 is 10 pesos. And 5 is 50 pesos. So, sa column B naman po, doon po nakalagay yung mga sagot. Then, i-connect lang po natin siya. Letter A, 500 pesos. Letter B, 20 peso bill. Letter C, 50 peso. D, 100 peso. E, 10 pesos. And F, 1 peso coin. So, yun lamang po ang ating talakayan. At sana po ay may natutunan kayo sa ating ginawang pagtalakay. Ngayon po, para sa ating pagtatapos, ay inaanyayahan kayo na tumayo para sa isang panalangin. Amen. Paalam sa inyo.